magandang tanong ito mula sa isang viewer natin. Ano po ang historical impact daw ng Battle of Bataan? Ayan. Yung in terms of military, syempre talo tayo, di ba? So napakalungkot nun, no? Pero yung pagkatalo at saka yung Bataan Death March, kung gaano siya kabrutal, moral booster iyon sa mga allies, no? Marami doon sa mga naglakad ng Death March, may iba nagtangkang tumakas, pumunta sa mga kabundukan, Oo. gumawa ng mga guerrilla movements. Meron mga nakalaya mula doon sa Campo O'Donnell, ganun din yung ginawa. So yung historical impact niya talagang, pati yung mga nasa labas ng Pilipinas, na-inspire sila na lalong lumaban para maipanalo ang demokrasya at ang laban sa pasismo na umiiral sa Axis powers ng panahon iyon. At talagang very symbolic siya. And na parang kailangan natin ipaghiganti yung mga nagdusa sa Bataan. At kailangan natin ipakita muli yung ating tapak. And true enough, sabi ni MacArthur nun sa corridor bago siya itinakas, I shall return. Tinabot ng, let's say, mga 2 years. 2 years. 2 years na From nakabalik 1942 naman. to 1944. No? So, sabi nga doon sa pelikula ni Nora Honor, 3 taong walang Diyos. Ganun siya kalala. Pero, 3 taon lang. Thankfully, hindi siya naging 10, hindi siya naging 20. Sinasabi ang, kumagay, ang sakripisyo ng maraming mga bayani natin sa ngayon. Paano bang masusuklian even ng mga mga simpleng sibilyan? Ayan, ang katapangan na ito na ipinakita at yung kanilang pakikipaglaban na para kumbaga sabihin na hindi na uwi sa wala. So, una po, i-record natin yung alaala ng mga ninuno nating bayani. No? Marami sa kanila nagsusurvive pa, mga nasa 90s, 100s. Hindi man natin sila literal na mapasalamatan na bibigyan natin sila ng house and lot, ng pera at lahat ng mga token sa mundo. Pero yung maalala yung kanilang kwento ay isang malaking hakbang. Kasi paano natin sila tutularan, di natin alam kung anong tutularan natin. Pangalawa, once na may record yung mga kwento nila, kailangan ibahagi natin. And dito papasok yung mga pagbabasa ng aklat, panonood ng mga videos na mapagkakatiwalaan tungkol sa kanila. In particular po, gagamit ko na itong pagkakataon para mag-plug. Mamayang hapon po sa Metropolitan Theater, meron po tayong libreng pagpapalabas ng isang dokumentaryong Ang Pamagatay Unsurrendered 3. Wow! Tungkol po ito sa mga guerrilla na nasa Cebu na may nadiscover silang mga plano na pandigma ng mga Hapon na palutang-lutang sa tubig. So, at yun ang nakatulong para manalo yung mga Amerikano at ang Barsang Allies sa World War II dito sa Pasipiko. So, yan. That's an opportunity. Isa pang paraan para pasalamatan sila at yung kanilang alaala, bisitahin yung mga museo, mga shrines and landmarks na may kaugnayan sa kanilang alaala. Kami po sa NHCP, we have 28 throughout the Philippines. Open po yan bukas, 9 a.m. to 4 p.m. and libre ang pagpasok. Ganun din po, I think, sa mga military shrines under the care of the Philippine Veterans Affairs Office. And lastly, once we know, ito yung kwento ng kanilang kabayanihan, katapangan, paninindigan, apply natin. Kapag po pinagtatanggol yung ating bansa mula sa panghihimasok ng ibang bansa, huwag naman po natin sasabihin na, huwag na natin ipilit kasi malakas sila, mahina tayo. Ito sa Bataan, mahina din naman yung mga ninuno natin, pero lumaban pa rin sila. Pag sinabi natin corruption, hindi na yung mawawala. I-grade na yan sa atin. Naman. Kasi kahit dehado tayo, kaya natin lumaban at ipanalo yung ating bansa, yung ating mga sarili. So, yun po ang magandang paraan po para may masulit naman yung pinaglaban ng ating mga ninuno.